Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel, Monday's Vlog. Naku, mainit-init pa, mga kaibigan, nakaambang na pagtakas nitong dating police major na nadismiss sa serbisyo sa pagkapulis ay binabantayan na po. Naku, magugulat kayo. Saan nga bang bansa ito pwedeng pumunta, mga kaibigan, para tuluyan ang tumakas? Aba, ay talagang tuwan-tuwa pa pala ito nang matanggal sa serbisyo itong dating police major na na-dismiss sa pagkapulis sapagkat gagamitin niya para makagalaw at nang sa ganun po tuluyan ang iwanan takasan ang kasong kanyang kinakaharap. Mga kaibigan, sa puntong ito, laman ng video na yan ang ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panuorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Heto na! Samahan niyo po akong tuklasin, alamin ang napapaloob dito sa nakaambang na pagtakas, sa balak na pagtakas ng dating police major na natanggal sa serbisyo. Samahan niyo po akong panoorin. Pero wala naman kayong way na para pigilan siya kung siya po'y tumakas, lumabas ng ibang bansa. Well, that will depend po kung ma-resolve kaagad yung final sa kanyang criminal case dito sa Batangas. Ano po, kung halimbawa sir, pinakawalan siya ngayon, di ba sir, nakawala na siya? Opo. Alam mo, bumili siya ng ticket papuntang Hong Kong bukas o China, o di natin siya mapigilan. Kasi wala pa namang... Ito pong person of interest natin, si Major Alan De Castro, ay na-dismiss sa servisyo. Therefore, siya po ay mapapakawalan sa kustodiya ng PNP kasi dati siya po ay nasa holding area ng PNP. Is it true na pakakawalan na siya sa kustodiya ng PNP, so he's free as a bird na lalabas na? Opo, tama po yan. Dahil noong January 16, napirmahan ko na po yung dismissal order niya as recommended by RIAS 4A. So, nung natanggap niya yung dismissal order niya, is wala na po sa custody ng Philippine National Police, particularly ang Calabarzon, itong si Police Major Alan De Castro. Okay. Para sa akin ang dating niya, sir, good and bad. Good, dahil wala sa serbisyo, hindi niya na ma-influensya yung investigasyon. Hindi niya magamit yung kanyang posisyon. On the other hand, since wala na siya sa poder ng PNP sapagkat siya po'y sibak na, is kailangan pakawalan siya ng PNP at wala nang may hawak sa kanya. So he's free to go. So pwede na ho siya magtago kung sakasakali man he chooses to hide for whatever reason or tumakbo man kung saan niya gustong tumakbo, libre na po siya. Tama? Yun yung bad. Doon. Tama po yan. Pero ang PNP mo ay may paraan po para i-monitor itong kinaruruunan ni Police Major De Castro. Ang sa akin sana, sir, sana yung pagbitaw sa kanya or pagsibak sa kanya ay yung bang nililitis na yung kaso sa korte. Pero meron po kasing motu proprio investigation na ginawa ng RIAS natin. So kung hindi po natin pwedeng pahabain yon dahil mawawala na po sa proseso. May proseso po kasi yun. And dapat sa ganitong araw, dapat matapos yung investigation na yon. Nagkataon na nauna itong administrative case niya na ma-resolve. Don't get me wrong, General. As a matter of fact, very commendable po yung naging resulta ng investigation at aksyon na ginawa po ng inyong RIAS. Napakabilis nga po. Okay, ibig sabihin, very competent po yung mga taga-RIAS. Hindi ko kine-question yan. Yun nga lang po, yung sinasabi din ng iba, paano yan? Wala siya custody ng PNP, pwede siya magtago. Sabi niyo, meron kayong way na monitor, pero wala naman kayong way na para pigilan siya kung siya po'y tumakas, lumabas ng ibang bansa. Well, that will depend po kung ma-resolve kaagad yung final sa kanyang criminal case dito sa Batangas. Kaya nga po, kung halimbawa sir, pinakawalan siya ngayon, di ba sir, nakawala na siya? Opo. Alam mo, bumili siya ng ticket papuntang Hong Kong bukas o China, o di natin siya mapigilan. Kasi wala pa namang kaso sa korte, wala pa namang departure order na i-file because meron ng warrant.
Di pa ba, sir? Tama po yan, tama po yan. Okay. Nung makausap ko si Colonel Jacinto, yung si ADG ng Region 4A, meron na po nakuhang 2 hair strands doon po sa kotse. Yung hair strands daw po na yun, it belongs to a male. Now, ano na po nangyari? Sir, yun po ba ay na-cross-match na sa mga person of interest? Well, ongoing pa po yung investigation na ginagawa ng CIDG dahil yung criminal aspect ng case ni Major De Castro is hinawakan po ng CIDG. Yung administrative case lang po niya, yung hinawakan ng PRO Calabarzon. And doon sa tinatanong nyo, ang pagkakaalam ko, meron na po silang request papunta sa korte para i-compel itong person of interest na magbigay ng sample ng DNA. Sige po. So pupunta na ako kayo sa CIDG. Maraming salamat po, General Kenneth Lucas, Regional Director ng Region 4 IPNP. Sir, mabuhay po kayo, General Lucas, sir. Welcome po, sir. At maraming salamat din po sa pagkakataon na binigyan nyo sa amin. Colonel Malinaw, magandang hapon. Magandang hapon po, Senator Rafi at sa lahat ng followers po ninyo. Okay, nung last time mag-usap tayo, yung 2 hair strands na nakuha nyo po sa kotse at sabi nyo po, kausapin nyo yung inyong legal team para makumpel yung pong mga persons of interest na submit themselves sa cross-matching nung na-retrieve yung ebidensya. Nangyari na ho ba yun? I have requested the PNP Calabarzon na kung pwede kami makakuha ng sample, specimen, dun kay Alan De Castro at saka kay Jeffoy Magpantay kasi nasa pangalaga nga nila. Opo. However nga sir, unfortunately, na-dismiss na po siya. Yung request po namin, gumawa rin po talaga kami ng request at hindi lang po umabot. When did we talk, sir? Yung nag-usap tayo doon? January 11. January 11, ano po? Yes sir, yes sir. Okay. What date was that? January 11, Thursday po. Thursday. Ano ba ngayon? Ngayon po ay January 19, Friday. 11, 12, 1 13, week na po. 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, kailan lang po napakawala ng PNP sa kanilang kustodiya? 16 sir, 16. 16, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 na effective ng sir ng... Okay, so matapos tayo mag-usap, sir, hindi niyo po agad kinabukasan, Saturday o Sunday? Sir, naggawa kami namin. I think that was Friday sir. Naggawa agad kami na request. Okay. Sa proper age, yes sir. Okay, nung nagawa kayo ng request, what date was that, sir? On that day sir, nag-usap tayo. I think Friday. Okay, sir. sige po. Kailan po na-receive ng Region Same Region date, sir. 4? Same date po. Same date. po. Nung ma-receive po nila, ano po naging reply? Sir, our request sir is for the availability of Alan De Castro if he will consent to the extraction of sample If specimen. he willingly submit himself. So, did he Yes, sir. submit himself or did he turn it Negative, down? sir, wala po. Ang in-specify ko dun, sir, is makakuha kami ng official reply, black and white, kung papayag o hindi, para lahat meron na may paghahawak. Kaya nga po, sir, so nung pinadala on the same day, yung request, ano po ang naging reply? Negative pa, sir. Negative. Hindi sila sumagot. Yes, sir. Okay, so walang problema dito yung talagang magaling itong CIDG. Again, pangalang beses na ako sa saludo sa inyo, General Malinaw. No, last time, if you remember, sumaludo po ako sa inyo dahil mabilis kayong umaksyon at yung mga pinagsasabi niyo po, talagang Yes, sir. it is expected na gayon po talaga ang dapat niyong ginawa. And Yes, sir, appreciate yes, sir. that. So dito ngayon, sinasabi niyo po, nag-request kayo sa region na para i-compel kasi nasa kustudiyan nila yung si Major De Castro Yes, sir. na para makuha ng specimen para i-cross-match doon sa nakuha niyong Yes, ebidensya. sir. And also the drug test, sir. And also the drug test. And the drug Tatlong test. po yun, sir. Hair, blood, and drug test. Right. Pero inupuan lang po ng region. In other words, lumilitaw. I cannot comment on that, sir, no? Kasi kami, sir, we submit the request and we are waiting for the reply. Wala akong nakikitang problema dito sa CIDG. CIDG is doing their best. Ang di ako okay dito sa mga regular na pulis. Ito yun pag pulis, bini-baby-baby. Pero kung ordinaryong mamamayan lang itong suspect, naku, kahon na ito. O baka patay na, etc. Pero dahil kabaro, yun, wala na. Nakawala na. Walay na. Okay, alright. Shout out, maraming salamat, Senador Kagalang-galang Idol Rapi Tulfo. Dahil muling tinalakay nyo diyan sa iyong programa tungkol dito sa tunay na kalagayan ng kaso sa pagkawala ho ni Catherine Camilon. At ipahintulot ho ang paggamit ng inyong video clips
At siyempre, yan po ang ating susuportahan. Bagamat malayo po ang halalan, ay nagpapahayag na rin po tayo na susuportahan po natin yan pagdarating po ng halalan na sa pagka-presidente for president. Idol Rapi Tulfo. Aba, malayo pa. Magagalit na naman sa atin itong kanyang mga bashers. Ha? At bakit binabangkit ko daw? Di umano na for president. Abay, karapatan ko. But pero, ay kung ano man ang inyong salubin sa pagsuporta ko dito kay Idol Rapi Tulfo, ay buong puso ko pong nire-respeto. Okay. Dumako po tayo dito, mainit na usapin. Kahit nga sa programa ni Senador Rapi Tulfo, ay mainit din pong usapin ang balak na pagtakas di umano nitong na-dismiss sa pagkapulis, natanggal sa pagkapulis na dating police major na si Di Castro. Ano bang itatawag natin dito? Di Castro, di ba? Shoutout sa iyo, Di Castro. Sapagkat hindi lang po sa social media, sa mga public opinion na makikita po natin, diyan sa bawat upload natin, ang mga kanilang salubin na ika nga po di umano na itong si Di Castro na tinuturong utak di umano sa pagkawala ni Catherine Camilon ay ginamit strategy, taktika itong pag-dismiss niya sa pagiging pulis para makagalaw ng tuluyan na walang sagabal sa pagtakas kahit saan man siya pumunta. Ay hindi po natin maiiwasan yan. Ay lalo't nasabihan nga, nagbabase po tayo dito sa ruling ng video, ay diretsahan sinabi nga ni Idol Rapi Tulfo na nagkakaroon po siya ng malaking question. Bakit timing na timing? Ay kahit ako po, ay ito'y natalakay natin po natin at pinadaanan at nasabi ko nga rin po on the record sa aking vlog na bakit pansinin po natin, sinabi ko sa aking vlog na last week, bakit timing na timing naman ang ika nga po'y pag-dismiss dito ho, pagtanggal sa serbisyo kay Di Castro na kinabukasan ay inamin din naman ng kinaukulan ang mga nag-iimbestiga na patay na daw di umano itong si Catherine Camilon na nagbabatayo sila ay dito sa mga testigo na buhay ang salaysay ng mga testigo. Samantalang noon ho, kaya nasabihan po natin ito, nung si Di Castro ho ay nandiyan pa sa loob ng kampo, naka-restrict pa at hindi pa natatanggal, ay tikim-tikum po ang bibig ng mga kinaukulan. Ang tanging po sinasabi nila at pinapahayag sa social media ay patuloy ang paghanap nila dito kay Catherine Camilon kahit kulitin ho ng mga social media, kahit kulitin ng mga nag-i-interview kung ano ang masasabi nila kung buhay pa o wala ng buhay kay Catherine Camilon. Hindi po nila ang diretsa ang masabi na ganon, bagkus ang sinasabi lang po nila ay patuloy silang naghahanap kay Catherine Camilon. But sa puntong iyan, pansinin po natin pagkatapos siyang madismiss sa serbisyo, matanggal sa serbisyo itong si Di Castro, ay sabay naman ang pag-amin, pagputok ng balita na patay na daw di umano, wala ng buhay itong si Catherine Camilon. Ayon po diyan sa ikangapoy nagpahayag na membro po ng CIDG, mga kaibigan. Timing na timing, di ba? Talagang inamin lang nila na talagang hindi nila masabi noon na wala ng buhay nung naka-restrict pa dyan sa kampo itong si police major dati, I'm very sorry, kasi marami nagagalit na ating mga mahal na taga-subaybay kapag tinatawag natin itong police major, ay pasensya na po, ay talaga namang wala na po itong karapatan tawagin police major, dapat itawag po natin ito si Di Castro, mga kaibigan. Ngayon ay napakainit na usapin
kahit sa programa po ni Idol Rapitol po. Kahit saan kayo pumunta na social media, diyan po sa comment section, ang sinasabi nila ay ginamit ni De Castro itong pagtanggal sa serbisyo sa kanya para makagalaw po ng tuluyan at takasan. Ito po, ikangay kaso na kinakaharap niya. Intindihin po natin mabuti at sinusuri ko po itong pahayag ni General Lucas. General Lucas, shoutout po. Saludo po ako sa iyo bilang isang general ng kapulisan na nandiyan po sa CIDG na sinasabi niya po ay monitor, subaybay ang galaw nitong si De Castro. Sumasaludo po ako bilang general sa iyo. Ba't hindi porke po sinasaluduhan kita ay nandun na po yung ikangay pagsang-ayon ko po sa iyo na ika nga po tama ba ang sasabihin niya na ika nga po monitor niya? Oo nga po, monitor mo ang galaw. Ay kahit yan ba 24 hours na ika nga po monitor mo. Anong klaseng pag-monitor mo ang ginagalaw sa galawan ni De Castro? O nandun na tayo kung monitor mo man. Nandun na po tayo. Given na. Kung monitor mo man, General Lucas ng CIDG, ang galaw o pinamomonitor mo ang galaw nitong si De Castro, kayo po ba ay may authority na dhulihin ito, pigilan kapag nakita nyo kung sakaling tumakas? Yan po ay isang punto de vista na kailangan pong ika nga po'y napakalaking katanungan. Isang halimbawa ho, minomonitor nyo si De Castro, nakita nyo ho diyan sa airport papuntang Hong Kong. Ay sabihin natin papuntang Hong Kong. Dahil according ho, kay Idol Rapitol po ay kung tumubos ito ng ticket papuntang Hong Kong, papuntang China. Naulitan tuloy. Nasabihan yung papuntang Hong Kong para makatakas. Isang halimbawa ho, na kayo ay minomonitor talaga ng tuluyang gwardyado. Itong si De Castro. Nakita nyo po sa airport. Ano ang magagawa nyo? Kaya nyo po bang pigilan ito? May authority po ba kayo na pigilan ito si De Castro diyan sa airport kung sakaling magtatakas? Ang gusto ko pong ipunto mga kaibigan, gusto kong ipaiwatig. Maliwanag pa po kung susuruin po natin ang mga sinasabi niya. Wala po itong ika nga po hold departure order. Inula po itong ika nga pagpigil na ika nga po para pigilan diyan sa airport. Dahil meron po diyan sinusunod na ika nga po kaukulang proseso bago pigilan siya na hindi makapunta sa ibang bansa. Yun po ang gusto kong ipunto, mga kaibigan. Kaya kahit makita nyo ito sa airport, si De Castro, ay titingnan nyo lang po ng paganyan, pero hindi nyo po kayang pigilan. Diyan po pumapasok yung tinatawag ko na kahit ano pong galaw niya ngayon, kaya niya pong makatakas, mga kaibigan. Abangan po natin ang part 3 nito natin pagtatalakay, medyo mahaba na. Dahil kaabang-abang ho ito. Ito nga ba ay tuluyan ng nakatakas, mga kaibigan? At kukuha po tayo na iba pang mga impormasyon na reliable. Ay medyo mahaba, pasensya na po. Bibitinin ko muna kayo doon. At maraming salamat po at bigyan po natin ito ng part 2 pagtatalakay dito tungkol sa pagtakas na binabalak na pagtakas ni De Castro. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye, palakpakan.